ulam tsaka mga prutas. Okay. Nung una sabi mo, Nakatuog siya. hindi ka kaya mag-aralin ng mga Ginagawa nga magulang, pa eskwelahan ako siya iyayang gasto. yung racket mo for your education or for the whole family? For me din po and for my family po. Bakit ikaw naging breadwinner? Wala kang trabaho ang mga magulang mo ng panahon yun? Nung mga panahon po yun is hindi po sapat. Kasi sobrang dami po namin. Ilan ba kayo magkakapatid? Actually po 12 po kami. Oh, Tapos nawala po yung tatlo. Then yun, 9 na lang po kami ngayon. Pang-ilan ka? Pangatlo po. pero nagtatrabaho ang mga magulang. Yung mother ko po is nasa bahay lang. Yung father ko po is mangingisda. So minsan wala pong huli. Ayun po, nagtitiis po kami. So gumagawa po ako ng paraan para lang po makakain din po yung mga bunso kong kapatid. Mga bata pa yung mga kapatid mo. Kasi pagtatlo ka eh. O, yung panganay tsaka yung pangalawa, anong ginagawa nila? Yung ate ko po is maaga po siyang nag-asawa. Then, Anong oras? Oh my gosh, magpatato na tayo sa kanya para makatulong. Sige mamaya, uunahin ka natin. Panindigan mo yan, lupa ka. Panindigan mo yan. So yung panganay nyo, maagang nabundis, so nagkapamilya siya. hindi bali po naalakan po siya ng dalawa. Nasaan siya ngayon? Nasa bahay din po. Nag-work siya. Opo, para sa dalawa niyang anak. At least nakakapag-provide siya para sa kanyang mga anak. Yes po. Okay. Masarap ka bang si Bibi? Baka sa kanila. 6 years old. Nagpatali na yung nanay mo. Hindi, kasi kung 6 years old, 6 years up siya huling nabuntis, di ba? Bata pa eh, 55. Kailangan natin ma-realize na ang hirap talaga ng buhay. Saka 12 na sila eh. 51, wala na siguro. Ang hirap, di ba? Tapos, ang hirap ng buhay. So, for you to be able to provide for yourself, ang hirap na rin nun. Kasi nga, ang sweldo hindi naman kalakihan sa mga pangkaraniwang manggagawa. Eh, kung may asawa ka pa, share yun. Magkakaanak ka pa. Lalo na kung ang dami mong anak. Di ba yun yung... nagdadaming... Yun. Ayoko na naman sakit ang damdamin, pero sana talaga maisip ng mga magulang na ang hirap-hirap po talaga ng buhay, kaya kung nahihirapan kayo, huwag na po kayong magdagdag ng maraming anak. Hindi lang para sa inyo, kundi para din sa mga batang nahihirapan. Uso pa ba ngayon ang mga anak ng 12? Kasi 6 years ago pa eh. Sadly, sa Pilipinas, napakadami. Kung lalabas lang kayo ng mga bahay ninyo, at talagang makikita niyo ang totoong sitwasyon,